Ating pag-aaralan ang mga pandaigdigang pamanang pook sa Pilipinas o mga tinaguriang UNESCO World Heritage Sites in the Philippines. Ako nga po pala si Melbourne Piccio, kumukuha ng Diploma in Social Studies Education mula sa University of the Philippines Open University. Para sa panimula, nais ko po sa inyong ipakilala si Patri Monito. Si Patri Monito ay ang opisyal na mascot ng UNESCO upang ipangaral ang mga iba't ibang World Heritage Sites sa buong mundo, ang kahalagahan nito at ang pangalagaan nito. Samahan natin si Patri Monito para sa isang masayang paglalakbay hinggil sa UNESCO World Heritage Sites o mga pandaigdigang pamanang pook sa Pilipinas. Pero, bago kayo magsimula, kailangan meron kayong kopya ng Ang Aking Pasaporte. Ito ay ibibigay sa inyo ng inyong guro. Huwag natin kalimutan lagyan ng ating larawan, pangalan, kaitang at pangkat. Simulan na natin. Samahan natin si Patri Monito para sa isang masayang paglalakbay. Para makalipad siya, sabay-sabay tayong sumigaw ng V. Mas malakas, mas mataas ang kanyang lipad. Sabay-sabay tayo ha. 1, 2, 3. Whee! Ang una nating pupuntahan ay, alam nyo ba ang tawag dito mga bata? Kung oo, ano ito at saan ito makikita? At anong nasasabi ninyo? Kung hindi, bibigyan ko kayo ng ilang sandali upang hanapin ang sagot sa inyong aklat o kaya sa inyong mga computer o mobile phone o di kaya ay tablet na may internet connection. Gusto ba niyo ng clue? Ito ay makikita sa bansang Egypt o Ehipto. Maaari ninyong i-post ang video na ito upang halamin o hanapin ang inyong sagot. Alam niyo ba kung ano ang una nating pinuntahan? Kung ang sagutin niyo, maaari mo bang ibahagi sa amin ang nalaman mo? I-post ulit ang video na ito. Ito ay ang Pyramid ng Egypt o ng Ehipto. Ang Pyramid ng Egypt ay nagsisilbing libingan ng mga sinaunang mga pinuno ng bansang Egypt at nagtataglay ng mga kamangha-manghang arkitekto ang mga pyramid na ito. Tama ba ang sagot mo? Kung tama, binabati kita. Subalit kung ang sagot mo naman ay kulang, maaari ka pang magsaliksik at magbasa gamit ang silid-aklatan o di kaya gamit ang internet. May iba ka pa bang maaaring idagdag hinggil sa pyramid ng Egypt? Magaling! Halika, tayo naman ngayon ay muling maglakbay at dalawin ang isang bagong pook. Sabay-sabay tayong sumigaw ng Wee! 1, 2, 3. Wee! At tayo ngayon ay nakapunta sa lugar na ito. Alam mo ba kung ano at saan ito? Kung hindi, muli kitang bibigyan ng panahon upang magsaliksik. Kung gusto mo ng clue, ito ay makikita sa bansang China o China. I-pause ang video na ito upang hanapin ang inyong sagot. Kung ang sagot mo ay ang Great Wall of China, tumpak ang inyong sagot. Ang Great Wall of China ay itinayo noon pang higit 200,000 taon na ang nakararaan. Ang napakahabang muog na ito ay itinayo upang maprotektahan ng lupain ng China laban sa mananakop. Ikaw, may iba pa ka bang siliksik hinggil dito? I-pause ang video nito para sa inyong mga sagot. Magaling! Ngayon, may ilan pa tayong pupuntahang mga lugar ha. Ang una, kailangan natin sumigaw sabay-sabay ng Wee para makarating ako sa lugar na iyon. Halika! 1, 2, 3. Wee! Yay!
makarating tayo sa dalawang lugar. Ang unang pinuntahan natin ay nasa bansang Hapon o Japan, at ang isa naman ay nasa bansang Estados Unidos o United States of America. Bibigyan ko kayo ulit ng ilang sandali upang kumuha ng mga impormasyon hinggil sa mga lugar na ito. Maaari niyong i-pause ang video nito habang hinahanap ang inyong mga sagot. Anong may bibigay ninyo mga bagong impormasyon? I-pause ang video nito habang binibigay ang inyong sagot. Magaling! Ang una ay ang Mount Fuji na makikita sa bansang Hapon at ang Statue of Liberty sa bansang Estados Unidos o United States. Ang Mount Fuji ay matatagpuan sa bansang Japan. Ito ang pinakamataas na bundok at isa sa aktibong bulkan. Dahil sa halos perpektong hugis-apan nito at ang puting nyebeng bumabalot sa tuktok, ay naging tanyag ito. Dahil sa katanyagan nito, ito ay makikita sa mga iba't ibang uri ng mga arts, lalo na noong sinaunang panahon ng bansa ng bansang Hapon. Ang pangalawa ay ang Statue of Liberty na makikita saan? Sa New York, USA. Ito ay regalo ng bansang Pransya o France para sa Amerika noong 1886. Ito ay gawa ng isang Pranses na sculptor na si Bartholdi. Kasama niya si Gustave Eiffel na siyang naging responsable sa pagtatayo ng Eiffel Tower sa bansang Pransya. Ang Pyramid of Egypt, Great Wall, Mount Fuji at ang Statue of Liberty ay mga lugar kung saan tinatawag ding mga World Heritage Sites o pandaigdigang mga pamanang pook. Ito ay ang mga lugar na nakalista sa UNESCO dahil ito ay pinakamahalaga, natatangi at nakakapagbigay pansin o magagandang mga pook sa mundo. Hindi dapat sirain ito dahil ito ay napakahalaga. Nagsasabi rin ang mga lugar na ito ng ukol sa nakaraan kung kaya't ang mga lugar na ito ay nagiging simbolo ng isang bansa. Ngayon, iniimbitahin ko kayo na gawin ito. Natatandaan niyo ba ang ibig sabihin ng UNESCO? Ilang beses ating binanggit iyon, di ba? Hanapin natin kung anong ibig sabihin ng salitang UNESCO. Alam niyo bang meron din tayong mga World Heritage Sites sa Pilipinas? Halika, panoorin natin ang video na ito. Maaari niyo i-pause ang video na ito upang panoorin ang video na nakalakip sa cake. O kung wala naman, maaaring makita ito sa link na ito gamit ang inyong laptop o di kaya naman mobile phone, desktop o kaya tablet na mayroong internet connection. Ngayong nakita ninyo na mayroon parang mga iba't ibang World Heritage Sites sa Pilipinas, hindi lamang sa ibang bansa, iniimbitahan ko kayong gawin nyo ito. Ano ang nararamdaman mo habang pinapanood mo ang video? Para sa iyo, ano ang World Heritage Site? Bakit ito mahalaga? Magbigay ng 3 World Heritage Sites sa Pilipinas na nais mong marating. Bakit? Ngayon naman, tingnan natin kung ano ang mga natutuhan ninyo. Alin sa mga sumusunod ang hindi kasama sa UNESCO World Heritage Sites o pandaigdigang pamanang pook na matatagpuan sa Pilipinas? Piliin nyo ang titik ng tamang sagot ha. A. Mount Hamigitan. B. Mount Mayon. C. Puerto Princesa Underground River. O D. Lungsod ng Vigan. May sagot na ba kayo? Tingnan nga natin. Sa pangalawa naman, alin dito ang hindi ulit kasama sa mga World Heritage Sites na matatagpuan sa Pilipinas? A. Lungsod ng Maynila. B. Tubataha Reefs. C. Simbahan ng San Agustin. O D. Simbahan ng Megao. May sagot na ba kayo? Halika, tingnan natin. Balikan natin ang unang tanong. Alin sa mga sumusunod ang hindi kasama sa UNESCO World Heritage Sites o pandaigdigang pamanang pook na matatagpuan sa Pilipinas? Kung ang sagot mo ay Mount Mayon o B, tama ang iyong sagot. Sa pangalawa naman, kung ang sagot mo ay Lungsod ng Maynila, tama ang inyong sagot.
sapagat ang Tubat Harif, simbahan ng San Agustin at simbahan ng Nagyao ay kasama sa World Heritage Sites. Dito naman, alin ang hindi kasama dito? Masasagot niyo ba? A. Banawe Rice Terraces, B. Simbahan ng Paway, C. Simbahan ng Santa Maria, o D. Wala sa nabanggit. Kung ang sagot mo ay D, wala sa nabanggit, tama ang inyong sagot sapagat ang simbahan ng Paway sa Ilocos, simbahan ng Santa Maria sa Ilocos Sur, at ang Banawe Rice Terraces ay mga World Heritage Sites na matatagpuan sa Pilipinas. Kung nakuha ninyo tama ang lahat ng inyong mga sagot, magaling, pinabati ko kayo. Subalit kung hindi naman, maaari ninyong balikan ang ating mga napag-aralan o balikan at basahin ang inyong mga aklat o bumisita sa inyong aksilid-aklatan o sa internet upang mas marami pa kayong malaman. Sa muli, paalam! Wee!